Ang unang tunog ng kampana ang sumisimbolo sa bagong umaga sa loob ng seminaryo. Hanggang sa ngayon, marami pa rin sa atin ang nagtataka sa kung anong meron sa loob nito. Marahil, marami ang nagsasabi na ang seminaryo ay para lamang sa mga taong banal, mga taong walang ginawa kundi magdasal at mag-aral. Ang bawat umaga sa seminaryo ay sumisimbolo ng bagong simula, ng bagong aral. Dito sa seminaryo, hinuhubog kami para maging brother o pari sa hinaharap. Pero hindi lamang kami tinuturuan upang maging makadiyos. Higit sa lahat ay hinuhubog din kaming maging makatao. Hinuhubog kaming maging isang tunay na tao, may malasakit at pagmamahal sa kapwa. Sabi nila, mahirap daw ang buhay sa loob. Puro trabaho at malayo sa pamilya. Hindi ako magsisinungaling at sasabihin kong madali ang buhay dito. Hindi biro ang malayo sa pamilya dahil madalas sa kanila tayo humuhugot ng lakas. Ngunit ang buhay ay hindi lamang umiikot sa loob ng pamilya. Hango sa halimbawa ng ating mga pamilya, ang bawat isa sa atin ay may nabubuong mga pangarap. Pero hindi tayo ang nagmamay-ari sa pagkamit nito. Sa hindi may paliwanag na dahilan, mayroong mga tawag na kung minsan isinasantabi natin ang ating mga pansariling kagustuhan upang tugunan ang tawag na ito. Ang tawag na ito ang siyang magbibigay ng kahulugan sa ating pagkatao. Dito sa seminaryo, natuto akong magtrabaho. Magtrabaho hindi lamang para sa aking pansariling kapakanan, pero para sa ikabubuti ng aking komunidad, ang nagsisilbing tahanan ko. Tulong-tulong kami sa mga gawaing bahay, sa pagkukumpuni, pagtatanim, at kahit sa pagbubuhat ng mga bagay-bagay. Madalas, mararamdaman kong paulit-ulit lamang ang lahat. Pero ang bawat araw ay may bago. May bagong aral, may bagong kaalaman, may bagong simula. Dahil sa pang-araw-araw na trabaho, natuto kaming maging sensitibo sa pangangailangan ng iba, sa paggawa ng mga trabaho na hindi kaya ng isa. Isa para sa lahat, lahat para sa isa. Ang mga pagkakataong tulad nito, ang bawat isa ay nagkakaroon ng pusong mapagmahal na hindi mapanghusga at hindi makasarili. Sa makatuwid, nauhubog ang aming buhay na umiikot sa aming tahanan. Walang perpektong tahanan, pero ang sarap isipin na ang bawat saya, takot at lungkot na aming hinaharap ang siyang nagbubuklat ng mas makabuluhang bukas. Ang bawat yugto ng pang-araw-araw na pakikisalamuha ko sa iba't ibang personalidad ang siyang nagbibigay ng makabuluhan at makulay na buhay sa loob. Ang komunidad na sumisimbolo ng isang panibagong pamilya, isang tahanan na masasabi kong bahagi ako. Ang buhay ay walang katapusang pag-aaral. Dito ako sa seminaryo natutong mag-aral, hindi lamang para sa sarili ko, pero para sa mga taong nakakasalamuha ko, lalong-lalo na ang mga kabataan. Bilang isang brother o pari sa hinaharap, hinahanda hindi lamang ang aming espiritual, emosyonal at pisikal na pangangailangan, bagkus pati rin ang aming intelektual na kapasidad. Sa ating kasalukuyang mundo, maraming katanungan ang kabataan. Iba't ibang landas ang kanilang tinatahak.
At dito, malaki ang responsibilidad ng mga brother at pari upang gabayan sila sa tamang landas. Sabi nila, ang seminaryo daw ay puro dasal at aral lamang. Dito nagkakamali ang karamihan. Dito lang ako sa seminaryo natutong maglaro ng iba't ibang sports gaya ng basketball, football at volleyball. Ang ngiti at saya ng bawat isa ay nagpapatatag ng aming samahan. Sa laro, natututo kaming makisama sa bawat isa. Nagpapatunay lamang ito na ang pagiging banal ay hindi lamang umiikot sa dasal. Higit sa lahat, hindi makukumpleto ang seminaryo kung walang dasal. Ito ang nagbibigay ng lakas sa amin upang harapin ang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa dasal, unti-unti kong natutuklasan ang halaga at layunin ng buhay dito sa mundo. Dahil sa dasal, mas natututunan kong maging isang tunay na Kristiyano, isang tunay na kapatid sa aking kapwa. Siguro kahit saan man ako dalhin ng hinaharap, hindi na ako mabubuhay ng walang dasal. Marami ang nagtatanong bakit pinili ko ang buhay na ito. Mas mahirap, malayo sa seguridad ng pamilya, buhay na humihingi ng aking buong pagkatao. Para sa akin, wala namang buhay na madali, pero may buhay na makahulugan at ganoon ang gusto kong makamit. Sa totoo lang, hindi naging madali ang desisyon ko na pumasok sa seminaryo. Pero sa bandang huli, pinili kong sundin ang sinasabi ng puso ko. Matindi ang pagmamahal ko sa aking pamilya. Walang duda iyon. Pero dahil mas matindi ang pagmamahal ko sa Diyos, gaya ng pagmamahal niya sa akin, pinili kong buksan ang aking puso para sa iba. Gusto kong ibahagi ang pagmamahal na ibinigay ko sa aking pamilya para sa ibang tao. Ang kabuuan ng pagkatao ko ay umiikot sa Diyos, at ang bawat sandali nito ay sumisimbolo ng aking pagmamahal sa Kanya. No, Giovanni, on the contrary, I want our family to become more stable and united. And above all, I want it to stay united, even when I'm gone. You will never die, Father Bosco. I will never die if you become the Father Boscos of tomorrow. So